So, good day everyone. I am Daniela Arinas together with Ms. Elmina Solano, and we are here to present one of the most 7 processes of Prince2, which is initiating a project. But first, let us define what is initiating a project. So, initiating a project is one of the important steps in any successful project. So, it refers to establishing a solid foundation for the project before committing or providing resources doon sa gagawing project or doon sa naisip na gagawing project. Next, we will proceed to its purpose. So, purpose of initiating a project. And dito rin sa purpose is kung bakit, malalaman natin kung bakit kinoconsider na critical phase yung initiating a project sa project management. So again, project initiation focuses on building a strong foundation. So it ensures that the company or organization understand the scope of work, the resources needed such as yung money, yung time and effort and so on. Marami pang iba. So for example, may isang company na magde-decide na magdevelop ng new device or ng new product. So, before gawin yung product na yon is kailangan mag-plan ng company. So, the company needs to plan. So, kailangan nitong i-define yung scope, yung goals, yung mga tao na mag-work dun sa product, yung kailangan ng budget, kung gaano katagal yung gagawing project. Kasi lahat ng yon kailangan para maging successful yung gagawing project. So, during this process din, so dito sa initiating a project, dinidefine kung ano yung gustong i-achieve ng project, bakit kailangan yung project, so how will success be determined, and kung sino yung responsible for a certain role. Katulad nga na nabanggit ko kanina, dinidefine kung sino yung mga tao na mag-work doon sa certain project. So, this level of understanding is important para maiwasan yung miscommunication later doon sa project. So, initiating a project is nakakatulong din ito sa stakeholders para malaman kung yung project ba na gagawin is inline siya doon sa goals ng business. Kasi alam naman natin na bawat business is meron yung goals. So, dito sa initiating a project is malalaman kung yung naisip or yung gagawing project is inline siya with the goals of the business. So, dito din madidetermine kung yung project ba is worth pursuing. Kung makakatulong ba yung project na yon doon sa business. Next naman is the objectives of initiating a project. So, ito yung mga ilan sa objectives of initiating a project. First is, it ensures common understanding why the project is being done. So, kasama dito yung pag-clarify sa mga benefits, sa project reasons, sa potential risk, and sa possible impact ng project doon sa organization. So, without this, mahihirapan na i-align effectively yung efforts na ibibigay ng team doon sa gagawing project. So, next, it defines the scope of the work and identifies yung outcome ng magiging project. Next, it establishes a clear timeline and budget para malaman kung ano yung needed na cost at kung gaano katagal aabutin yung isang project. Kasi bawat project is, di ba, may hangganan yan. Hindi ito forever ginagawa yung isang project. So, dito, ni-state yung specific timeline kung gaano katagal matatapos at kung magkano aabutin yung paggawa doon sa project na yun. So, it also defines yung people na involved sa decision making throughout the project. So, nabanggit ko na ito kanina para maging maayos yung pag-build ng project and maiwasan yung confusion. Kung sino yung tao na nakatoka doon sa role sa pagbuo ng project. So, itong mga objectives na to is important para maging organized yung pagbuo dun sa project para smooth yung magiging operation ng gagawing project. So, next naman is key activities in initiating a project. So, first key activity is assemble the project brief. So, yung project brief is outline to ng mga important details na kailangan sa project. So, it describes the purpose, cost, time, performance requirements, and marami pang iba. So, project brief, it includes project definition. So, from the word itself, it defines the project. Kung ano yung project. So, it also defines the purpose and kung ano yung mga objectives ng gagawing project. So, next, it also outlines the business case. So, later, as a number 3, is madidiscuss more kung ano yung business case. Pero dito, as it includes mga benefits and yung cost ng magiging project.
So next, the project product description. So dito is ilalagay yung description ng magiging project and kung ano yung magiging end goal ng project or kung ano yung magiging kakalabasan ng magiging project. And lastly, it includes the project approach or yung methodology or kung ano yung kung paano gagawin or kung paano tatapusin yung project. So dito is yung mga processes and strategies na gagawin doon sa pagbuo ng project. So yung next key activity in initiating a project is the identify major risk and assumption. So ito is important din siya. So para ma-develop ng maaga yung mga strategies para ma-mitigate yung mga possible na problems and challenges na maaring ma-encounter doon sa pagbuo ng project. Kasi those challenges or problems it can cause delay and possible rin maging dahilan kung bakit hindi magiging successful yung gagawin project. Thank you, Ms. Arenas, for stressing out the importance of having a purpose, objectives, and key activities in initiating a project. So, dahil na-discuss lang ni Ms. Arenas yung numbers 1 and 2, dumako naman tayo sa number 3 and 4 for the key activities in initiating a project. So, for the number 3, we have the drafting of the initial business case to justify the project's benefits. So, bakit nga ba importante yung pag-establish or paggawa ng initial business case? So, mahalaga ito para maipakita natin kung bakit sulit ang project at kung paano ito mapapakinabangan ng mga organizations and stakeholders in the future. So, sa process na ito, ipinapaliwanag yung mga objectives, scope, benefits, and risk ng isang project. So, sa objective, pumapasok dito yung ano yung nais nating makamit in the future pag natapos yung project or while doing the project, ano yung objective natin. So, sa scope naman, sinasagot nito yung mga excluded and included sa project. And then sa benefits naman, dito pumapasok yung mga positive results kapag natapos na yung project. Like, ano yung mapapakinabangan natin or ano yung magiging parang ROI natin in making the project. And then for the risk naman, dito pumapasok yung mga hamon at kung paano siya lulutasin in the future kung mag-arise man yung mga problems na yon. So, bali ang business case, siya yung nagsisilbing pangunahing document natin sa pag-justify ng existence ng project. So, for the number 4, it is the defining of the project management team and clarifying the roles. So, sa isang project, malinaw dapat na bawat membro ng team ay may nakatalagang role or responsibilities upang maiwasan yung overlap or kalituhan sa mga task na gagawin. So, maraming beses na ito na-discuss ni Sir Rex sa mga past discussion natin. So, lagi ang babanggit dito yung project manager. So, ito yung head ng team. Siya yung overall in charge sa implementation and delivery ng project. So, aside from the project manager, we have the team managers naman. Sila yung responsible sa specific work packages ng project. Ito yung mga maliliit na bahagi ng trabaho. And then we have also the project board. Sila yung high-level decision makers na nag-a-approve sa mga phases ng project. And then we have also the support roles. Sila yung mga tumutulong sa admin, finance, or technical aspects. So, importante yung integration ng mga tamang tao sa specific roles dahil ito yung key para ma-execute ng maayos yung plan or yung project. So, pumunta naman tayo sa establishing control and securing approval. So, first, we have the project controls. Kailangan na mag-set up tayo ng mga controls para masiguro natin yung project natin ay nag-undergo siya with the right path. So, dito pumapasok yung tinatawag kong PRC. So, process, risk, and changes. So, for the process, dito naglalagay tayo ng mga milestones and gumagamit tayo ng mga paraan para matrack natin yung mga objectives, task natin if nagagawa na ba natin siya ng tama.
So, for example, meron tayong kailangan i-goal for for 1 month, for 1 week, ganyan. So, dito yan pumapasok. So, for the risks naman, gumagamit tayo ng risk register kung saan nililista natin yung mga possible problems at mga strategies if ever man mag-arise ito in the future. So, para hindi tayo mawala and alam natin siya kung paano siya lulutusin. So, for the changes naman, ito yung mga process para sa pag-handle ng anumang adjustments or bagong requests in the future. So, aside from the controls, meron tayong tinatawag na tolerances. Ito yung mga pinagkasundo ang acceptable boundaries kung hanggang saan pwedeng magkaroon ng deviations or pagbabago bago man siya i-escalate sa higher management. So, meron tayong tinatawag na TCS, which is yung time, cost, and scope. So, sa time, dito pumapasok yung hanggang ilang araw or ilang linggo na pwede lang ma-delay yung isang project bago tanggapin or bago i-report sa project board. Tas sa gastos naman or sa cost, ito yung limitation sa budget na pwedeng malampasan. So, hanggang saan lang yung limit ng budget, ganon. Tapos sa scope naman, pumapasok dito yung hanggang saan pwedeng baguhin ang nakaplanong scope nang hindi naaapektuhan yung critical objectives. Ayan. So, etong tolerances, sila yung mga safety nets natin para matrack natin ang yung deviations na tinatawag habang pinapanatili natin yung control ng project management bago pa man to ma-escalate in the higher management niya. So, ayan, meron tayo dito na parang tawag dito flow chart. Ayan. So, ito yung final step sa initiation ng project. So, may tinatawag dito tayong project brief. So, ito yung kailangan isubmit muna yung project brief para ma-review ito ng project board. And then, meron tayong plan presentation. Ito yung pinipresent, yung initiation stage plan kung saan naka-outline kung paano masisimulan yung work. Kasama dito yung pag-approach ng risk, controls, and fund allocation. And then, we have the funding approval. Dito naman sa part na to, dapat sinisigurado natin na may sapat tayo na budget para masagawa natin yung project brief review or project brief or yung stage 1. Ayan. So, for the last step naman, ito yung project board authorization. So, kapag lahat ng criteria satisfied na siya at inaprubahan na siya ng project board, yung final or full initiation, pwede na tayong pumunta sa planning stage. Ayan. So, for the final thoughts and transition to planning. So, ayan. Recap of initiation achievements. So, naipasa na yung project brief and kung saan nandito na malinaw na yung objective, scope, risks, and benefits ng projects. Tapos, may baselines na para ma-monitor yung project at ma-manage yung risk. May funding na din at inaprobahan na ng project board na ipagpatuloy na yung project. So, dadako naman tayo sa planning na. So, sa detailed planning, mayroon tayong breakdown ng trabaho from smaller manageable tasks hanggang sa kailangan na natin mag-develop ng comprehensive project plan. So, dito sa detailed planning, pumapasok yung paggawa natin ng mga Gantt chart, ganon, and mga iba't ibang timelines para magamit natin siya in making the project para hindi tayo ma-lost in track. So, after ng detailed planning, meron tayong budget finalization. Dito naman yung detailed exact cost at sinisigurong fully authorized na yon bago pa man i-execute yung project. And then, after the budget finalization, meron tayong preparing for the execution. So, ito yung pag-a-assign ng team members, at paghanda ng mga resources. Tapos, dito na, sinisimulan yung paghahanda para sa actual project delivery. So, ulit, meron tayong flowchart, which is yung initiation, planning, and execution and delivery. So, sa initiation,
i-summarize lang natin. Dito ginagawa yung project brief, initial business case, at pagsisecure ng approval from the project board. So, dito sa initiation, dapat malinaw na dapat yung mga what, why, and hows ng project natin bago pa man tayo mag-proceed. So, after that, we will go to the planning. Dito, dapat meron na tayong detailed breakdown ng trabaho, timeline, and resource allocation. Pati yung management plans ay dapat finalize na din in this part. Tapos, dito rin tayo gumagawa ng full project schedule at assurance kung achievable ba ito. And then, after the planning, we have the execution. At yung implementation phase kung saan isinasagawa natin yung mga trabaho ayon sa plan. And andito rin yung ongoing monitoring, paggawa ng progress updates, at pagtugon sa mga risks at issues na mag-a-arise in the future. So, for the delivery naman, ito yung final stage kung saan kinokompleto ang mga outputs ng project at iniha-hand off ito sa stakeholders. Tapos, yung success post-project ay tinutumbasan ng benefits realization at pag-review kung naabot ba yung mga objectives na yon. So, ayan. Thank you for listening. Ayun lang para sa initiation of a project and sana natutunan niyo kung paano umpisahan ang paggawa ng project, ano yung mga dapat nating isaalang-alang at kung ano yung mga dapat nating tandaan bago pa ito i-start or bago natin siya planuhin. Ayun. Thank you for listening.